Where is it? Sigaw niya, hawak ang kahon ng alahas na wala ng laman. Sino kumuha ng kwintas ko? Tahimik ang lahat. Hanggang sa napalingon siya kay Ginang Asta. It's you, isn't it? Ikaw ang may lakas ng loob na pumasok sa kwarto ko. Nagulat ang matanda at agad na yumuko. Miss Lila, hindi po. Wala po akong kinuha. Totoo, pumasok po ako kagabi pero naglinis lamang po ako. At hindi po ba't ikaw rin na nag-utos sa akin na linisin ang kwarto ninyo? Sinungaling! Sigaw ni Lila. You expect me to believe that? CCTV doesn't lie. I saw you. Wala rin akong maalala na humiling ako sa'yo na linisan mo ang kwarto namin ni Ryuji. Dahil wala akong tiwala sa'yo. Alam kong wala kang magandang gagawin. Kaya kung magpapalinis man ako ng kwarto, hindi sa'yo yon. Pilit itong pinaliwanag ng matanda. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Lila. Sa sobrang galit, kinuha niya ang hawak nito ng walis at hinampas ang matanda. Magnanakaw! How dare you steal from me? Napatumba si Asta sa sahig at agad na nagtakbuhan ng ibang kasambahay para tulungan ito. Nanginginig pa rin sa galit si Lila. Hindi makontrol ang bibig. You think you can fool me just because Ryuji trusts you? I know it's you. You just want to take advantage of his kindness. You disgusting old... Ngunit hindi niya na natapos ang sasabihin dahil hinawakan siya ng isa sa mga maids. Ma'am, pakiusap po, tama na po. Wala naman po siyang ginagawang masama. Pero nanatili si Lila na matalim ang tingin kay Asta. Parang hindi siya titigil hanggat hindi niya napapatunayan na siya nga ang nagnakaw sa kanyang kwintas. Habang patuloy na hinahampas ni Lila ang matandang kasambahay gamit ang walis, namumula na ang kanyang mukha sa galit. Ang mga kasambahay ay nagmamadaling sumugod para awatin siya, ngunit halos hindi nila siya mapigilan. Aminin mo na, ikaw ang kumuha ng kwintas ko. Hindi ko naman pinapapasok kahit sino sa kwarto ko. At ikaw lang nakita sa CCTV. Huwag kang magpanggap na inosente. Biglang isang malakas na galit na tinig ang umalingaw-ngaw sa buong sala. Stop it! Napahinto si Nila, nanigas ang buong katawan. Dahan-dahan bumaling siya. At doon ay nakita niyang nakatayo ang kanyang nobyo na si Ryuji. Nakakunot ang noo. Nag-aapoy ang mga mata sa galit na hindi pa niya kailanman nakita. Mabilis na nilapitan ni Ryuji ang matanda at agad itong niyakap ng mahigpit. Para bang ito ang pinakamahalagang tao sa mundo para sa kanya. Namumula pa ang braso ng matandang kasambahay sa mga hampas na natamo kay Lila. Nanginginig ito. Hawak ang braso at pilit pinipigil ang hikbi. Nakatayo naman si Ryuji sa harapan. Galit na galit. Niyakap ang kanyang ina ng buong higpit. Why are you hurting my mom? Galit na ulit ni Ryuji. Matalim ang tingin kay Lila. Para bang sa isang iglap ay nag-iba na ang pagkakakilala niya rito. Para namang nawalan ng dugo sa mukha si Lila. Naligas siya sa kinatatayuan. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Mom? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sabi nila, binabago ng pera ang isang tao. At totoo nga maraming beses na itong napatunayan sa lipunan. Mga kwento ng biglaang yaman ng mga taong mula sa hirap ay umangat. At kalaunan ay nakalimutan kung saan sila nanggaling. Si Lila Villadores ay isa sa mga malinaw na halimbawa. Noon siya ay simpleng babae lamang. Tahimik, mapagkumbaba. At kontento na sa kung anong meron siya. Ang ngiti niya ay laging totoo. At ang mga mata niya ay puno ng pag-asa kahit pasalat sa buhay. Ngunit nang dumating ang yaman, nang unti-unting pumasok ang tagumpay at kinangnang salapi, tila ba may nagbago sa kanyang puso. Sa simula ay unti-unti lamang ang paraan ng kanyang pananalita. Mas maingat, mas pino, at minsan ay may bahid ng pagmamataas. Ang kanyang pananamit na dati ay simple at payak ay napalitan ng mamahalin at branded na mga kasuotan. Ang mga dating kaibigan,
Mga taong nakasama niya sa hirap ay unti-unti niyang nakalimutan. Mas pinili niya ang piling ng mga bagong kakilala. Mga taong kapwa mayaman, mas makintab ang mundo, mas marangya ang pamumuhay. Hindi na ako babalik sa nakaraan. Minsan ay sabi ni Lila sa kanyang sarili. Isang pangakong binitiwan habang nakaharap sa salamin. Hawak ang alahas na kumikislap sa kanyang leeg. Hindi na ako magiging mahirap. Hindi na ako magiging gaya nila. At doon nagsimula ang unti-unting paglayo. Hindi niya na binisita ang lumang bahay na minsan niyang tinirahan noong salat pa siya sa buhay. Hindi niya na binalikan ang baryo na dati niyang pinagmulan. Sa kanyang paningin, ang lahat ng iyon ay alaala na lamang ng isang buhay na pilit niyang tinatakasan. Ngunit sa likod ng mga alahas at marangya niyang pamumuhay, mayroong mga matang laging nakamasid. Mayroong laging mga nanghuhusga sa kanya. May mga tumatawag sa kanya na isang ibon na masyadong matayog ang lipad. May mga dating kaibigan na minsan ay nagtatanong, si Lila ba talaga yon? Siya pa rin ba ang dating kilala namin? May mga bulong ng dating mga kapitbahay na puno ng panghihinayang. Nakalimot na siya. Binago na siya ng pera. At marahil tama nga sila. Sa sobrang taas ng lipad ni Lila, nakalimutan niyang hindi palaging kalmado ang hangin. Sapagkat ang buhay ay parang ihip ng hangin. Minsan ay banayad, minsan ay malakas, at sa oras na umihip ang malakas na hangin, walang sino man ang nakakatiyak kung hindi sila ibabagsak nito pabalik sa lupa. At iyon ang nakalimutan ni Lila, na ang bawat paglipad ay may kasamang panganib ng pagbagsak at ang bawat taas ay may posibilidad na maging simula ng muling pagbabalik sa baba. Kasalukuyang nakatayo si Lila sa balkonahe ng kanyang malaki at malawak na kondominium. Ang mga mata ay nakatanaw sa malawak na syudad sa ibaba. Ang mga neon city lights ng lungsod ay kumikislap. Dati, ay isa ito sa kanyang paborito dahil sa nawala ang stress niya noon kapag nakatanaw siya sa malayo. Sa city lights. Noon kasi naiisip niya na masyadong malaki ang mundo at hindi lamang sa kanya umiikot ang problema sa buong daigdig. Dati ay nagbibigay ito sa kanya ng ginhawa, ngunit ngayon ay wala na itong kabuluhan sa kanya. Para kay Lila Villadores, ang tanging mahalaga na lamang ngayon ay nasaan siya ngayon. Mataas, marilag, at walang sino mang makakahadlang sa kanya. Wala lang sino man na makakapangmamaliit at makapag-apak sa kanya. Noong simple pa lamang ang kanyang buhay, siya ay madalas sa tumatawa, kahit pa walang laman ang kanyang bulsa. At ang araw-araw ay pakikipagsapalaran. Ngunit ngayon, halos hindi na siya makitang nakangiti. At kung ngingiti man siya, ang ngiti na iyon ay may halo ng pangungutya at pagkilala sa sarili. Ang mga dating kaibigan na minsang kasama niya sa simpleng hapunan at payak na kwentuhan, lahat ay nakalimutan. Sila na lang mababa. Ako, nasa itaas na. Sambit niya sa sarili. Parang laging pinapatunayan sa sarili ang kanyang pag-angat. Sa isang tanghalian kasama ang kanyang bagong mga kakilala, buong kumpiyansa siyang nag-utos sa mga waiter. Nag-order ng pinakamarangyang dish para ma-impress niya ang mga ito at tanging siya ang sentro ng bawat usapan. Kung may sino mang nagkamali, ang mga mata niya ay nagbabanta. Ang tinig niya ay matalim at ang mga ngiti niya ay naging pang-akit na may halo ring pang-iwas sa kahihiyan. Walang isa man sa paligid niya nakakaalam na minsang siya ay minsang naglakad sa putikan. Nag-ipon ng bawat sentimo at nangarap ng simpleng buhay. Ngayon ang lahat ng iyon ay tila ba isang alaala na dapat kalimutan. Isang yugto ng kahinaan na hindi niya nais balikan. Ngunit sa kabila ng lahat ng kayabangan at pagpamataas, may isang bagay na hindi niya sinasadyang nagtatago sa kanyang mga mata. Ang malamig na puwang sa puso. Ngunit kahit na iyon ay naroon, ni hindi niya ipinakita. Ang mahalaga lamang kay Lila ngayon ay ang kapangyarihan, ang yaman, at ang pagkilala sa kanya ng lahat. Habang nakaayos sila lahat sa mesa, pinagmamasdan siya ng grupo. Ang kanilang mga mata ay laging bumabalik sa makinang na kwentas na nakadikit sa kanyang leeg.
Oh my, Lila! Your necklace is absolutely stunning! Hindi na mapigilang wika ni Cassandra. Sabay himas pa sa sariling leeg na parang kinukumpara ang suot nito. It looks so rare! Where did you get it? Lila tilted her chin up, ever so slightly, letting the diamond catch the chandelier's light. This one? It's a limited piece. Not something you can just find anywhere. Even your earrings and bracelet, they're so elegant. Dagdag naman ng isa pang babae, nakita ang pagkamangha. Honestly, I can't remember the last time I saw such a taste. No wonder you brought us here. You clearly know the best places. Ngumiti naman si Lila. Nagkunwaring kaswal, pero halatang pinapalutang ang sarili. Well, I'm with people like you. I only want to offer the finest. Life is too short for anything less. Don't you think? Nagsipagtawanan ng mga ito. Sumang-ayon din sila sa kanyang sinabi. Hanggang sa isa pang lalaki na bago niya ring kaibigan ang sumabat sa usapan. Habang nilalagay ng mga waitress sa kanilang mesa ang mamahaling alak at pagkain. With all these jewels and the way you carry yourself, I can only imagine how wealthy your family must be, Lila. Your parents must be as sophisticated and powerful as you are. Biglang nanlamig ang pakiramdam ni Lila. Saglit siyang natigilan. Hindi nakahanap ng salita. Sa likod ng kanyang isip, bumalik ang alaala ng kanyang pinagmulan. Ang simpleng bahay, ang mga araw na kulang ang pera, ang hirap na ayaw niyang mabunyag dahil gusto niya na lagi lang na mataas ang tingin sa kanya ng mga ito. Napansin ng ibang pagbabago sa kanyang ekspresyon kung kaya't agad pumasok si Cassandra na may ngiting puno ng paghanga. Of course, her family is wealthy. Look at her. You can't fake that kind of refinement. It's in the blood. Yes, sabat naman ng isa pa. You can't just buy a class. Lila Villadores clearly comes from a background of money and influence. It shows. Tumawa pa ang lalaki. Exactly. No one carries themselves like that unless they were born into it. Sa bawat salitang yon, mas lalong nanlalamig ang pakiramdam ni Lila. Wala siyang masabi. Ngiti na lang ang kanyang pinilit na ipakita. Nakahawak siya sa wine glass. Bahagyang umikot-ikot ang pulang alak sa loob nito. Habang pilit niyang kinukuble ang kaba sa dibdib. Sa labas, siya ang larawan ng kumpiyansa at karangyaan. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niya na nasa bingit siya ng pagkahulog sa ilusyon na matagal niya nang binuo. Ngunit nasa niya bang magulang mo, Lila? Bakit wala yata kaming naririnig tungkol sa kanya? Alam mo kasi nag-research din ako tungkol sa mga Villadores at pamilya mo. Pero wala ako mahanap na kahit ano tungkol sa kanila. Diretsong tanong ni Benji. My family has always been very private. They don't want any news or attention about their lives. They prefer to stay low-key, out of the spotlight. As for my parents, my mother has passed away. Sandaling natahimik ang mesa dahil sa kanyang ibinunyag. Nagkatinginan pa ang mga kaibigan niya. Oh, I'm sorry. Ani Benji na nagpakita pa ng simpatiya. And your father? Tanong naman ng isa pa. I assume he must be a man of great business and influence. Nag-angat ng tingin dito si Lila. Pero bukas ang panlalamig sa kanyang mga mata. My father has a new family now. Sabi niya habang pinapaikot ang laman ng wine ng kanyang wine glass. We're not really on the best terms. Oh, I see. Ang maingat na sagot naman ng lalaki. Ngunit hindi pa doon natapos. But still, what business is your father in? Surely a man who raised a daughter like you must be very successful. Inilipag niya sa mesa ang hawak na wine glass. Ang ngiti niya ay malamig, kaya lalo siyang nagiging intimidating tignan. Let's stop talking about him. May diin niyang sinabi. We're not in good terms. And I'd rather not ruin the evening. Nagkatinginan ng lahat at agad nilang binago ang usapan. Parang ayaw nilang sumagi sa sensitibong paksa. Ngunit sa loob ni Lila, kumakabog ang dibdib niya. Alam niyang muntika na siyang mabunyag.
na ang kinang ng mga alahas at ang ilusyon ng kanyang kayamanan ay hindi mag-uugat sa pamilya. Dahil kung sa salita ng mga matatanda sasabihin, siya ay nagmula lamang sa kangkungan. Ganon pa man, sa mata ng ilang hindi lubos na nakakakilala sa kanya, siya ay perpekto, mayaman, maganda, at mula sa pamilyang maimpluwensya. Dumaan si Lila sa malawak na hall ng bahay ng kanyang kasintahan na si Ryuji, kung saan minsan ay dito rin siya tumutuloy. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang tunog ng mga mamahaling takong na tila nagpapahiwatig din ng kanyang kapangyarihan. Sa kanan at kaliwa niya ay ang mga kasambahay na tahimik na naglilinis. At dahil sa may bagong kasambahay, natataranta pa ito at naharangan ito ang kanyang dinadaanan. Bagay na agad naman na kinainit ng kanyang ulo. "Hey! Bakit mo hinaharangan ng dinadaanan ko?" Pagalit na sigaw niya. Ang tinig niya ay matalim at walang awang pumalo sa mga tenga ng mga nakatayo sa harap niya. Natatakot na agad naman na yumuko ang bagong kasambahay para humingi ng paumanhin. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko pa sinadya." "Hindi mo sinasadya? Napakalawak ng daan. Pero sa dinaraanan ko pa talaga ikaw pumunta." Ang mga mata niya ay puno ng panlalait na tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. At ang bawat salita ay may kasamang pangmamaliit. "Wala ba nakapagsabi sa'yo na ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang paharang-harang sa dinaraanan ko? Use your eyes. Pag nakita mong palapit ako, gumilid ka." Natatakot na tumango ang bagong kasambahay. Opo ma'am, pasensya na po talaga." Ang iba namang mga kasambahay ay napayuho na lamang din. Halos walang magawa kundi ang tumigil at magbaba ng ulo. Ang ilan ay bahagya pang napalunok, habang ang iba naman ay tahimik na nagpatuloy sa kanilang ginagawa. Alam nilang walang silbi ang pagtutol. Pagkatapos niyang ipahayag ang kanyang pangungutya, naglakad siya ng diretsyo. Hindi man lang lumingon sa mga mata ng mga taong kanyang sinigawan. Ang bawat hakbang niya ay tila ba naglalakad sa ibabaw ng iba, puno ng kayabangan at walang pakialam sa nakapaligid. Nang humupa ang kanyang boses sa hall, ang mga kasambahay ay nagkatinginan. "Napakasama ng ugali niya," bulong ng isa. Ang galit at may panghihinayang. "Napakaganda niya nga sana, pero ang ugali malademonyo." "Totoo, masyado siyang mapagmataas. Porket mayaman kung umasta kala mo siyang reyna." "Darating din ang araw," sagot naman ng isa pa. "Kakarmahin din yan dahil sa ganyang ugali." "Naku, hindi na ako magugulat kung bumagsak man yan. Masyadong mataas ang lipad. Tsaka ko na malakas ang lagapak niyan kung sakali man na siya ay bumagsak." Tahimik na nagpatuloy ang bawat isa sa kanilang gawain. Ngunit ang mga salita ay nananatili sa hangin. Isang babala, isang pangako na kahit gaano kataas si Lila ngayon, may mga araw na hindi niya maiiwasan ang hinaharap. Tahimik ang opisina ni Lila. Ang malalaking bintana ay nagbubukas ng tanawin sa malawak na lungsod. Ang araw ay sumisilip. Ngunit ang liwanag ay hindi nakakapawi sa malamig na aura sa loob. Ang kanyang assistant na si Wesha ay may hawak na liham na may nakasulat na hiling mula sa isa sa kanyang kamag-anak. "Miss Lila, may isang kamag-anak pong humihingi ng tulong. Sinasabi nila na kailangan nila ito dahil sa pagpapagamot daw ng kanilang anak." Maingat na sabi ng kanyang assistant. Tahimik na pinagmamasdan ni Lila ang papel. "They will not get anything from me, even a cent," sagot niya ng may katiyakan. Walang bakas ng kaunting awa sa kanyang boses. "Tell them. Let them know na wala silang matatanggap ni singkong duling na salapay mula sa akin. At huwag na silang umasa na tutulungan ko sila." Napayukuman si Wesha, sumagot. "Yes, Miss Lila, I will inform them immediately." Ang marahan nitong sagot. Binihisan ng kaba. Inaabot nito ang sulat pabalik at dahan-dahang lumabas ng opisina. Matapos lumabas ang kanyang assistant, tumayo si Lila at lumapit sa glass wall upang tumanaw sa labas. Sa kanyang isip, bumabalik ang alaala ng kanyang kabataan, ng kanyang kahirapan,
ng mga araw na halos walang makilala o makinig sa kanya. Noong siya'y bata pa, walang kamag-anak na nagpakita ng malasakit. Wala ni isang nag-alok ng tulong. Wala ni isang nagbigay ng pansin. Minsan, kahit sa maliit na bagay, siya'y iniwan at lagi na lang na pinagkakaitan. Nagutom, napahiya, at halos mawala ng pag-asa sa mundong tila hindi handang pahalagahan siya. Ngunit ngayon naabot kamay niya na ang lahat. Ngayon na halos lahat ay kayang-kaya niya nang makuha, saka lamang lalapit sa kanyang mga ito. Ang mga taong noon ay hindi man lang siya pinansin, ngayon ay humihingi na ng pabor. Para kay Lila, ito ay sadyang kabalintunaan ng mundo. Ang mga hindi nagpakita ng malasakit ay hindi rin karapat-dapat makatanggap ng tulong mula sa kanya. Never will they receive anything from me. Bulong niya sa sarili. Ang galit, ang paninibugho at ang alaala ng kahirapan ay bumabalot sa kanya. Sa bawat hakbang na kanyang tatahakin, matitibay ang kanyang desisyon. Kahit gaano pa kahirap ang mga humihingi ngayon, wala sa kanilang makakakuha ng tulong na ipinagkait nila sa kanya noon. Naaalala niya pa ang lahat ng sinapit niya. Malinaw pa rin ang lahat sa kanyang isipan. Ang dating mukha ng inosenteng bata ay muling nabuo sa kanyang isipan. Ang batang si Lila, basang-basa sa ulan, nakayuko ang ulo, nagmamakaawa sa mga kamag-anak. Parang awa po din niyo, tulungan niyo po ako. Ngayon wala po si Mama, hindi ko na po alam kung saan ako pupunta. Gusto ko po makapag-aral. Gusto ko po makapagtapos kaya sana matulungan ninyo ako. Wika niya noon. Ang tinig ay puno ng pagsusumamo. Isinantabi ang hiya dahil sa kagustuhan niya na makapagtapos ng pag-aaral. Umaasa siya na may isa man lang sa mga kamag-anak niya na may kaya sa buhay ang tutulong sa kanya. Lalo na ngayon na wala na ang kanyang ina na siyang tangi niyang kakampi at siyang nagsumikap para buhayin siya. Ngunit ang mga kamag-anak niya sa halip na tulungan siya, mapanlait na nagbiro at nagbigay ng malamig na sagot. Umalis ka na, Lida. Huwag ka na rin magkakamali ng muling umapak pa sa lupain ko. Hindi ka nararapat dito at lalong wala kaming responsibilidad sa'yo. Mariin na sigaw nila. Halos tinataboy siya palayo. Parang nadurog ang kanyang mundo sa isang iglap. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Ang lahat ng pangarap at pag-asa ay tila bumagsak kasama ng katawan niya sa malamig at malakas na ulan. Ang mga luha niya ay humalo sa patak ng ulan. Hindi niya na alam kung saan magsimula at nagtapos ang isa. Sa ilalim ng patak ng ulan, si Lila ay para bang isang basang sisiw na inabandona. Mahina, nanginginig at walang sandalan. Ang kanyang puso ay punong-puno ng sakit, ng panghihina at ng panlulumo. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, sa kanyang puso ay nagniningas ang maliit na apoy ng determinasyon. Ang pangakong balang araw, hindi siya muling magiging ganoon pa. Hindi siya muling haharap sa mundo na walang laban. Patuloy lamang siya noong umaasa na may tutulong sa kanya. Lumapit na siya sa mga kamag-anak niya sa father at mother side, subalit wala na isa sa kanila ang naawa sa kanya. Natatandaan pa ni Lila, malinaw pa sa kanya, kasagsagan lang noon ang bagyo. Malapit na rin ng enrollment kaya lalo siyang naging desperate na makahingi ng tulong dahil kailangan niya nang mag-enroll. At kahit pabata pa lamang ay wala nang pakialam sa kanya ang kanyang ama. Naisip ni Lila na lumapit pa rin dito para magbaka sakali man lamang. Malakas na ulan pa rin ang bumuhos sa paligid at basang-basa si Lila. Ang mahabang buhok ay dumikit sa kanyang mukha, habang ang maliit niyang katawan ay nanginginig sa lamig at lungkot. Ngunit sa kabila ng pagod at pangungulila, hindi siya sumuko. Humakbang siya patungo sa tahanan ng kanyang ama. Puno siya ng pag-asa na tutulungan siya nito. Dahil ika nga nila, sino ba namang magulang ang kayang tiisin ng kanilang mga anak? Pinunasan ni Lila ang luha sa kanyang pisngi at nagmakaawa ng buong puso. Papa, please. Kahit kaunting tulong lang po.
Gusto ko pong makapagtapos ng pag-aaral. Gusto ko pong matupad ang pangarap ni Mama para sa akin. Tulungan niyo po ako. Pangako na ibabalik ko ang lahat ng tulong ninyo kapag nakapagtapos na ako. Wika niya. Lumuhod siya sa harap ng ama at humagulgol ang iyak. Ang boses ay sumasalamin sa patak ng ulan at sa kirot ng kanyang puso. Ngunit sa halip na maalalayan siya, pinaalis siya ng ama ng malamig. Wala akong maitutulong sa iyo, Lila. Nangako ako na ako magpapaaral sa mga anak-anakan ko. Sa kanila nakafocus ang atensyon at budget ko ngayon. And you are not part of that plan. Malakas at tiyak ang boses nito na para bang pinipiga ang bawat hibla ng pag-asa sa dibdib ni Lila. At doon sumingit ang stepmother niya. Tumayo sa gilid na may masamang ngiti. Huwag na huwag mo ulit ipapakita ang pagmumukha mo dito, Lila. Wala nang pakialam sa iyo ang iyong ama. Naiintindihan mo ba? Parang bumagsak ang mundo ni Lila sa kanyang mga balikat. Ang mga luha niya ay dumaloy ng walang tigil. Ang puso niya ay parang nahati sa mga peraso. Ang sakit ay tila apoy sa dibdib. Ngunit sa halip na tuluyang masunog, may isang malamlam na apoy na nagsimulang magliyab sa kanyang isipan. Isang apoy ng determinasyon. Umalis siya ng matindi ang galit at sama ng loob sa kanyang puso. Bawat hakbang ay puno ng pangako. Balang araw, kapag nagtagumpay na ako, hindi ko rin kayo tutulungan. Ipaparamdam ko sa inyo kung paano ipagtabuyan, kung paano walang mahinga ng tulong. Magsusumikap ako sa buhay. Habang lumalayo sa bahay, naramdaman niya ang bagyong humahaplos sa kanyang mukha at parang sinasabi sa kanya na ito na ang simula ng kanyang laban. Ang simula ng isang bagong Lila na hindi na muling magpapasakop sa kahit sino at hindi na muling magpapakakumbaba sa kabila ng lahat. Sa bawat araw na lumilipas, pinilit ni Lila ang sarili na bumangon mula sa kahirapan. Hindi naging madali ang buhay. Nagtatrabaho siya kahit bata pa. Naging isang working student. Halos wala ng oras para sa sarili. Ngunit alam niyang bawat pawis at sakripisyo ay may dahilan. Hindi naglaon, natanggap siya sa isang scholarship na naging tulay upang makapagtapos siya ng kanyang pag-aaral. Ang diploma sa kamay niya ang simbolo ng lahat ng hirap na pinagdaanan niya. Sa wakas, nakahanap siya ng magandang trabaho at unti-unti niyang nadama ang kalayaan sa buhay na dating mailap sa kanya. Sa gitna ng kanyang tagumpay, nakilala niya ang lalaki nagbago ng kanyang mundo, si Ryuji Hartman. Isang CEO na hindi lamang matalino at matagumpay na tao, kundi may pusong puno ng pag-unawa. Mahal na mahal niya ito, at sa bawat sandali na magkasama sila, ramdam ni Lila ang init ng pagmamahal na matagal niya nang hinahanap. Dahil sa yaman at tagumpay, unti-unti ring nagbago ang puso ni Lila. Ang galit na itinago niya sa nakaraan, ang mga galit sa mga kamag-anak, sa ama, sa stepmother, ay unti-unting pumuno sa kanyang pagkatao. Ang pagkakaangat sa buhay ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihan at sa kasamaang palad. Sa halip na maging mabuting tao at mapagkumbaba, unti-unti siyang nabulag ng kayamanan. Hindi niya na natutunan kung paanong muling lumingon sa pinagmulan. Ang dating batang humihingi ng tulong na basang-basa ng ulan at ang mga mata ay puno ng luha ay napalitan ng isang babaeng mapagmataas. Isang Lila na hindi na marunong makaramay. Na ang bawat hakbang ay puno ng pagtataas sa sarili at pagtingin sa iba bilang mas mababa sa kanya. Sa bawat galaw at salita niya, ramdam ng mga nakapaligid na may layo at distansya. Ang dating batang nagtiis sa lahat para lamang magtagumpay, ngayon tila nakatayo sa taas ng mundo at halos hindi niya na maalala ang sakit ng kahirapan. Miss Lila, parating na po ang flight ni Ryuji. Malapit na siyang lumapag, sabi ng assistant. Agad na napangiti si Lila. Okay, maganda na tayo. Pupunta na tayo sa airport para sunduin siya. Habang nasa biyaya patungo sa airport, hindi mapigilan ni Lila ang excitement. 2 linggo na rin kasi ang lumipas simula nang umalis si Ryuji sa isang business trip sa ibang bansa. At miss na miss niya na ito.
Pagdating nila sa airport, naglakad sila patungo sa arrival area. Hindi nagtagal, nakita niya ang pinto ng baggage claim na bumukas at isang pamilyar na silhweta ang lumitaw. Si Ryuji, ang kanyang nobyo. Hindi na nagdalawang isip si Lila. Mabilis siyang tumakbo palapit dito. Nang makarating siya sa harap ni Ryuji, agad niya itong niyakap ng mahigpit. "I missed you, love." Bulong niya sa tenga ni Ryuji habang nakayakap pa rin. Si Ryuji naman ay ngumiti. Niyakap din siya pabalik. "I missed you too, my love. So much." Intimidating na klaseng tao si Lila. Ngunit sa tuwing kasama niya ang kanyang kasintahan, lumalabas ang ganitong side niya. Tila ba si Ryuji lamang ang may kaya na palabasin ang ganitong side niya at paamuhin siya. Habang nasa loob na sila ng sasakyan, magkahawak ang kanilang kamay at nakikinig si Lila sa kwento ng nobyo tungkol sa nangyari sa business trip nito. "Lila, I got something for you," sabi ni Ryuji habang iniabot ang isang maliit na purple bag sa kanya. Kumislap ang mga mata ni Lila sa tuwa habang tinanggap iyon. "For me?" "Of course," sagot naman ni Ryuji. May ngiti na nagpapahiwatig ng kaligayahan sa simpleng makita siyang masaya. "I know you like it, kaya binili ko para sa'yo." Dahan-dahan niyang binuksan ang bag at agad siyang napanganga sa kanyang nakita. Isang napakamamahaling kwintas na nakabalot sa loob. "Oh my God, Ryuji! Ito ang gusto ko!" Bulong niya na labis ang tuwa sa kanyang puso. Hindi niya na napigilan. Niyakap niya ng mahigpit si Ryuji. "Thank you so much, love. I love it." "I love you, Lila," sagot naman ni Ryuji habang hinahaplos ang likod niya. Hindi na nagdalawang isip si Lila. Hinalikan niya ito ng matamis at tinugon naman ni Ryuji. Habang nasa loob ng kwarto si Lila, maingat niyang sinuot ang mamahaling kwintas na ibinigay sa kanya ng nobyo. Nang masilayan niya ito sa kanyang leeg sa salamin, hindi niya napipigilang umiti ng malaki. "Wow, bagay na bagay sa akin," bulong niya sa sarili. Habang pinagmamasdan ng kumikislap na alahas, ang bawat detalye nito ay tila ginawa lamang para sa kanya. Para bang isa siyang prinsesa sa kwintas na ito. Para bang hindi na siyang batang minsang hirap sa buhay. "You're so beautiful, Lila. Hindi ka na babalik sa dati mong buhay." Puri niya sa sarili, diretso ang tingin sa refleksyon niya. Lumingon si Lila sa kanyang paligid at napansin kung gaano kagalante ang buhay na meron siya ngayon. Ang bawat sulok ng kanyang kwarto ay puno ng mga branded bags, mamahaling damit at sapatos. Ang mga ito ay regalo ni Ryuji. Halos hindi niya mabilang kung ilan ang mga kabuoang koleksyon niya. Habang pinagmamasa ng mga bag at damit, hindi niya mapigilang umiti at isipin kung paano siya minahal ni Ryuji. Hindi lamang ito dahil sa yaman, kundi dahil sa bawat maliit na detalye mula sa simpleng "I love you" hanggang sa mga regalong inihahandog nito sa kanya araw-araw. Ang puso ni Lila ay puno ng pagmamahal at kagalakan. Ngunit alam niya rin na hindi lamang siyang humahanga kay Ryuji. Maraming babae ang nagnanais na maagaw ito mula sa kanya dahil hindi lamang ito mayaman at matalino, kundi ubod din ang gwapo. Animoy isang modelo. Bawat babaeng natatangkang lumapit kay Ryuji ay unang dadaan sa kanya. At sa bawat pagkakataon, ipinapakita ni Lila sa kanila kung sino nga ba siya talaga. Tulad na lamang ngayon, tahimik ang silid. Nakaupo si Lila sa malambot na velvet armchair. May hawak na wine glass sa kanyang kamay. Sa harapan niya nakaluhod ang isang babae, nanginginig sa takot. "Do you have any idea what you've done?" Matalas ang boses ni Lila. "You tried to flirt with him, with Ryuji, my boyfriend. And you thought you could get away with it?" Tumango ang babae. Pilit nagtatangkang magsalita, pero ang mga salita ay natigil sa lalamunan. "Speak!" May diin na utos ni Lila. "I want you to apologize, right now, for daring to think that you can come between us." I'm sorry." Bumulong ang babae at nanginginig. "But do not make excuses." Pinutol ito ni Lila.
Ang tono niya ay malamig na parang yelo. You knew exactly what you were doing. You tried to take him away from me. And that is unforgivable. Ginawa ko lamang yun dahil alam kong hindi ka nararapat para sa kanya. Diretsahang saad nito. Mabait si Ryuji. Habang ikaw. At sino sa tingin mong nababagay sa boyfriend ko, ha? Isang kagaya mo? Ngumisi si Lila, ngunit hindi ito ngiti ng kabaitan. You think you're special? That you deserve him? No, hindi ka nababagay sa kanya. You're just nothing. Isang basura. And I am the only one deserving of him. I am the only one who knows him, who loves him, and who will fight for him. You don't get to decide what's right for him. You don't deserve him, and you certainly don't deserve to be in this room, kneeling before me, facing the consequences of your foolishness. Tumigil si Lila sandali at sumimsi mula sa wine glass niya. Muling humingi ng tawad sa kanyang babae at umirap lamang siya. Matapos niyang maliitin at lait-laitin ng babae, tumayo na si Lila habang ang babae ay patuloy na nakaluhod. Now, go! Utos niya. Ang boses niya ay malamig, ngunit puno ng otoridad. Leave. And remember, this is the only warning you'll ever get. Next time, it won't just be words. Mabilis na tumayo ang babae at umalis. Sinanda naman ito ng tingin ni Lila. Iyon ang madalas niyang gawin sa mga babaeng mangangahas na landiin at agawin sa kanya ang kanyang nobyo. Tahimik ang ambiyan sa isang restaurant. Tanging ang mahinang tunog ng mga kubyertos at soft music ang bumabalot sa paligid. Nakaupo si Lila sa isang eleganteng mesa kasama ang kanyang matalik na kaibigan habang binubusisi ang menu. Ngunit hindi nagtagal, napansin niya ang bulungan na tawa ng mga waitress na nakatayo sa kabilang mesa. Hindi ba't siya yun? Ang girlfriend ng kilalang businessman na si Ryuji Hartzman? Isa sa mga ito ang nagtanong sa kasama. Grabe, totoo pala talaga na sobrang ganda niya, no? Parang manika. Maganda nga, pero ang ugali naman ako, patapon. Sambit ng isa pang waitress sabay tawa. Daig pang basura ng ugali niyan. Napakasama raw niyan at masyadong mapagmataas porket kasintahan ng mayaman na negosyante. Exactly. Hindi niya deserve ang isang kagaya ni Ryuji, no? Dagdag ng isa pa. Napangalit si Lila sa narinig. Excuse me? Ang boses niya matinis ngunit puno ng confidence. Lila, wait. Mabilis siyang pinigilan ng kaibigan niyang si Hart. Sa public tayo. Huwag mo nalang patulan. Wala akong pakialam. Putol pa ni Lila. At tumayo, lumapit siya sa mga waitress na natakot sa kanya. Wala kayong karapatang pag-usapan ako. At higit sa lahat, wala kayong karapatang sabihin kung sinong bagay kay Ryuji. Because you are just nothing. Walang halagang opinyon ang mga kagaya ninyo. Napayo ko ang mga waitress. Halatang matakot at nahiya sa biglaang confrontation. Let me make this crystal clear. Walang saysay ang mga opinyon ninyo. Patuloy si Lila. Huminga ng malalim bago tumagal ang tingin sa bawat isa. And besides, who do you think deserves Ryuji? Someone like you? A mere waitress with empty words and tiny dreams? Don't make me laugh. Tahimik na tumigil ang lahat. Ang mga mata nila ay nakatungo sa sahig at ang bawat isa ay halatang natutuwang ipakita ni Lila ang kanyang superiority. You are all just nothing, so stop dreaming. Nilapitan na siya ng kanyang kaibigan at inawat siya bago pa man ito maging isang malaking skandal. Lila, umalis na tayo. Mahinang sabi ng kaibigan niya habang inaabot ang kamay. Hayaan mo na lamang sila. Huminga si Lila ng malalim. Ang mga mata niya ay kumikislap sa galit. Ngunit sa huli, pinili niyang palampasin ang nangyari. Fine, aalis na tayo. Sagot niya. Ngunit malinaw na halatang hindi pa rin natitinag ang pride at galit sa mga waitress.
Habang naglalakad sila palabas ng restaurant, maririnig pa nila ang mga bulungan sa loob. Grabe pala talagang ugali niya, no? Sabi ng isa sa mga waitress. May halong pangungutya at takot. Oo nga, talagang hindi bagay kay Ryuji ang ganoong babae. Dagdag naman ng isa pa, halata ang pagkadismaya. Napakabait kaya ni Ryuji, tapos gano'n ang ugali ng kasintahan niya. Sinubukan ng kaibigan ni Lila na pakalmahin siya habang papalayo sila sa restaurant. Ignore them. They're just jealous. Huwag mo hayaang sirain nilang magandang araw mo. Sabi nito sabay hawak sa braso ni Lila para siguraduhing steady siya. Lila, huwag mong dibdibin ang sinabi nila ha. Maingat ang sambit muli ng kaibigan niya. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila. Ngunit ngumiti lamang si Lila. Isang ngiti na may halong yabang at kumpiyansa. I'm used to it. Mariin niyang sagot. Sanay na ako pagsabihan ng masamang ugali ko. And honestly, I don't care anymore. People can say whatever they want. But at the end of the day, nagtaas siya ng baba. Diretso ang tingin sa daan. I'm rich. Ryuji loves me. And I'm above them all. That's all that matters. Tahimik na napatingin sa kanyang kaibigan. At hindi alam kung dapat bang hangaan ng tibay ng loob ni Lila o katakutan ang sobrang taas ang pride nito. Ngumiti ulit si Lila at nagpatuloy sa paglakad. Ang tunog ng kanyang high heels ay tila musika ng kanyang kumpiyansa. Sa isip niya, walang sino man ang maaaring makapagpababa sa kanya. Lalo na't nasa tabi niya si Ryuji, ang lalaking minahal at pinili siya. At siya lamang. Isang hapon, habang naghihintay si Lila sa lobby ng kondo nila, biglang dumating si Ryuji. Mapungay ang mga mata nito habang nakangiti. Hey! Sabi nito sabay yakap at halik kay Lila. Let's go on a date. I found this really nice restaurant. I think you'll love it. Nagliwanag ang mukha ni Lila. Pero nang banggatin ni Ryuji ang pangalan ng restaurant, agad siyang natigilan. Doon mismo sa lugar kung saan tinamaan ng matinding talim ng dila niya, ang mga waitress ilang araw lang nakaraan. Mabilis na palitan at pagkairita at kaba ang kanyang ekspresyon, ngunit pinilit niyang ngumiti. Ah, that restaurant? Mabilis siyang sagot. Bagyang tumaas ang tono ng boses. No, I don't think so. Nagkipit balikat si Ryuji. Halatang nagtataka. Why not? It's really popular. And I've heard their dishes are amazing. Plus, the atmosphere is romantic. Perfect for us. Lila's heart skipped a beat. Hindi niya pwedeng sabihin ang totoo. Na baka makilala siya roon at masabi pa kay Ryuji ang mga masasakit na salita na binitawan niya. Nais niyang manatili ang imahe sa mata ng lalaki na siya ang perfect girlfriend. Kaya naman mabilis siyang nagpalusot. Well, I actually know a place that I've been dying to try. It's new, exclusive, and I really want to experience it with you. Can we go there instead? Sandaling tumingin si Ryuji sa kanya. Parang nagtataka kung bakit tumanggi si Lila. Ngunit sa huli, ngumiti rin ito at hinaplos ang kanyang pisngi. If that's what you want, then sure. I just want to spend time with you anyway. Good. You'll love it, I promise. Tugon niya. Habang nagmamaneho si Ryuji papunta sa bagong restaurant na pinili ni Lila, ang babae na may nakatingin sa labas ng bintana. Sa kabila ng lahat, mahigpit niyang hinahawakan ang katotohanang hindi alam ni Ryuji ang tungkol sa kanyang masamang ugali at gagawin niya ang lahat para manatiling ganoon. Ayaw niyang marinig mula sa mga labi ng taong pinakamahalaga sa kanya ang mga salitang ikatatapon ng lahat ng pinaghirapan niyang imahe. Si Lila ay sanay sa dalawang uri ng maskarang suot niya. Kapag kaharap niya si Ryuji, isa siyang mabait, masayahin at halos perpekto ang babae. Lagi niyang pinapakita ang malambing at magilaw na bersyon ng kanyang sarili. Ngunit sa oras na ibang tao na ang kaharap, unti-unting lumalabas ang tunay niyang ugali. Mapanlait, palautos, at puno ng kayabangan. Sa isip niya, bakit pa siya magpapakumbaba sa iba?
Kung siya naman ang mas may pera, mas mataas ang estado, at mas angat sa lahat, para sa kanya ang pagpapakumbaba ay para lamang sa mga taong walang kapasidad na magyabang. Habang nakaupo si Lila sa kanyang opisina isang umaga, abala sa pagpirma ng ilang dokumento, biglang pumasok ang kanyang assistant at bahagyang yumuko. "Ma'am," maingat na sabi nito, "may gusto raw pong makausap kayo, ang inyong ama." Biglang napatas ang kilay ni Lila, halatang nagulat at bahagyang nainis. "My father?" Aniya na malamig ang boses. Ano namang nakaingit bigla siyang nagpakita ngayon? Nag-alangan ang assistant. "Gusto raw po kayong personal na makausap." Napahagikik si Lila, sabay ibinalik sa mesa ang hawak na fountain pen. "Well, that's a surprise. Matagal-tagal na rin akong walang balita sa kanya, pero sige, papasukan mo siya. Gusto ko rin makita kung anong drama ang dala niya ngayon." Lumabas ang assistant at ilang saglit lang ay bumukas muli ang pintuan. Pumasok ang kanyang ama. Matanda na, dala ang bigat ng mga taon at halatang pagod sa mukha. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may bakas ng pagmamakaawa sa kanyang mata. "Lila," mahinang sambit ng lalaki. "Anak, kailangan kong makiusap sa iyo." Pinag-curse ni Lila ang kanyang mga braso. Nakasandal sa swivel chair habang pinagmamasdan nito na para bang isang kawawang estranghero. "What is it now, old man?" Aniya na malamig ang boses. "Bigla ka nagpakita. Tell me what you want from me this time." Huminga ng malalim ang lalaki bago nagsalita. "Ang iyong stepsister. Nasa ospital siya ngayon. Malubha ang kondisyon niya. Kailangan namin ng malaking halaga para sa operasyon niya. Wala akong malalapitan, Lila. Ikaw na lang natitirang pag-asa namin." Parang musika sa tenga ni Lila ang narinig. Ngunit hindi ito nagdulot ng awa o simpatsya. Bagkos nagtaas siya ng kilay at biglang humagalpak ng tawa. Malakas, puno ng pangungutya. "Stepdaughter, ha?" Napailing siya habang patuloy na tumatawa. "Karma is real, old man. Kung anong itinanim ninyo noon, ngayon ninyo inaani. At huwag mong isipin na ako magiging sagot sa problema ninyo. Don't expect me to lift a finger para sa kanya." Nanginginig ang labi ng kanyang ama, tila nahihirapan sa bigat ng tinanggap na pagtanggi. "Lila, anak, I know nasaktan kita noon. I made mistakes, pero sana kahit sa pagkakataong to, tulungan mo kami. Wala ka bang kahit kaunting awa?" Mabilis na nagbagong ekspresyon ni Lila. Mula sa nakangiting panguuyam tungo sa malamig at matalim na titig. "Awa? Sa akin mo hinihingi ng awa? Ang bagay na pinagkait mo sa akin noon?" Sagot niya na puno ng panalait. "Where was your so-called compassion noong pinabayaan mo ako masaktan ng bago mong pamilya? Noong pinamukha mo sa akin na ako ang hindi kabilang? Tell me, old man, nasaan ka noon?" Tahimik ang silid. Tanging mabigat na paghinga ng lalaki ang naririnig. Si Lila naman ay nagpatuloy. Bawat salita ay parang sibat na tumatama sa dibdib ng kanyang ama. "Ngayon sa akin ka humingi ng tulong para sa anak ng babaeng ipinalit mo sa mama ko." Ang sagot ko? Tumayo si Lila, naglakad papalapit at tumigil sa harap nito. "No. Let her suffer. That's her karma. At ikaw, isa ka ring kasama sa pagbabayad ng kasalanan mo. Don't you dare come back here begging for my help again. Dahil sa mata ko, matagal na kayong wala sa buhay ko." Napatungo na lamang ang kanyang ama, halatang nabasag ang loob. Dahan-dahan itong lumakad palabas ng opisina, dala ang bigat ng pagkabigo. Samantalang si Lila naman, nang maisara ang pinto, muling ngumiti at bumuntong hininga ng may kasiyahan. Sa loob-loob niya, serves them right. They deserve every bit of suffering coming their way. At gaya ng dati,
Hindi man niya ito ipapakita kay Ryuji, pinapanatili niyang nakatago ang kanyang tunay na anyo sa likod ng maskarang mabait, malambing at perpektong kasintahan. Pagkaalis ng kanyang ama, nanatili pa rin nakaupo si Lila sa swivel chair niya. May ngiti sa labi niya, ngunit hindi iyon ngiti ng tuwa dahil muli niyang nakita ang ama. Bagkos ay ngiti ng pagwawagi. Para bang mas lalo pa siyang nabuhayan sa sariling kapangyarihan. Sa isip niya, kahit kailan, hindi siya bababa sa antas sa mga taong nananakit sa kanya noon. Kung ano man ang mangyari sa stepdaughter ng kanyang ama, iyon ay wala na sa kanyang problema. He deserves it. They all do. Bulong niya sa sarili. Ngunit bago pa man siya makapagpatuloy sa pagbabad sa mapait niyang iniisip, biglang tumunog ang cellphone niya. Nang makita niyang pangalan na naka-flash sa screen, automatic ang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mula sa malamig at mapanuyang tingin, bigla itong nagliwanag na para bang walang bakas ng anumang kasamaan sa kanyang mga mata. Ryuji calling. Mabilis siyang pinindot ang green button at sumandal sa kanyang upuan. Ang ngiti sa kanyang labi ngayon ay malambing, tila inosente. Para bang lahat ng masasakit na salita na binitawan niya kanina ay walang bakas. Hindi kailanman naganap. "Hi, love," wika niya sa pinakamaamon niyang boses, halos naglalambing na parang bata. "Lila," sagot ni Ryuji na malamig, ngunit laging puno ng authority. "Kamusta ang araw mo? I've been thinking about you." "Oh, it's better now that I hear your voice," sagot niya na tahimik siyang bumuntong hininga. Pinipilit maging mahina at banayad ang kanyang tono. "I miss you, Ryuji. You're working too hard. Are you taking care of yourself?" "Always. Don't worry about me," sagot ni Ryuji. "But I want to see you. How about dinner tonight?" Parang kuryenteng dumalo yung tuwa sa kanyang katawan. Sa isang iglap, wala nang lahat ng galit at panlilibak na bumalot sa kanya ilang minuto lang nakalipas. "Yes, of course, love. Just tell me the place and I'll be there." "Good," tugon ni Ryuji at medyo may diin sa boses. "I'll send you the details later, ha? I just want to be with you tonight." Napapikit si Lila. Pinilit itago ang ngiting halos maghiwa sa kanyang pisngi. "You don't know how much that means to me, Ryuji. I'll be waiting. Always." Pagbaba ng tawag, ibinaba niya ang cellphone sa mesa at muling tinitigan ang sariling refleksyon sa salamin ng kanyang opisina. Ang babaeng nakikita niya roon ay kaaya-aya, malambing at parang inosente. Ang sweet na si Lila na nakalaan lamang para kay Ryuji. Pero alam niyang sa sandaling mawala ito, babalik at babalik ang malamig, malupit at makapangyarihan niyang sarili. Sa isang 5-star hotel restaurant, ginanap ang dinner. Elegante nakaupo si Lila sa tabi ni Ryuji. Naka-cross legs at may suot na mamahaling itim na dress na lalo pang nagpatingkad sa kanyang ganda. Ang bawat tingin niya kay Ryuji ay puno ng init at kalambingan. Tila ba walang ibang tao sa paligid. "Ryuji," tawag niya habang inaayos ang necktie ng lalaki. "I'm so happy you asked me out tonight. You're working too hard, love. Kaya I'm glad you're finally giving yourself a break. With me." Ngumiti naman si Ryuji at pinasal ang kamay niya. "I wanted to see you. You calm me." Napakagatlabi naman si Lila, tila natunaw sa sinabi. Sandali siyang iniwan ni Ryuji para sagutin ang tawag nang lumapit sa kanyang waiter upang ibigay ang wine list. Biglang nag-shift ang kanyang aura. "Excuse me," ani Lila, hindi na malambing ang tono. "We only drink Chateau Margaux 2009. I hope you have it in your stock. Kasi if you don't, what's the point of calling this restaurant a 5-star? Halos namutla ang waiter sa bayo ko. "I'll check right away, ma'am." Pagkaalis nito, pumalik na rin si Ryuji na nagtaka na sinundan ng tingin ng waiter na nakasalubong pa nito. Agad din naman na bumalik si Lila sa sweet smile at hinilig ang ulo sa balikat ni Ryuji na para bang wala siyang nasabing masakit na salita. Ilang saglit pa dumating ang manager kasama ang wine na hiniling niya
Habang iniaabot iyon, gumiti si Lila ng bahagya. Ngunit ang mga mata ay puno ng superiority. Pagkatapos ay agad niyang hinarap si Ryuji. Biglang bumalik sa soft voice at sweet demeanor. Do you want me to pour for you, love? I know how much you love this vintage. Habang nakatingin siya kay Ryuji, parang hindi na alintana ni Lila ang mga naiwan niyang sugat sa ego ng staff. Isang hapon sa mansyon ni Ryuji, ipinakilala ng headmaid ang bagong kasambahay. Isang matandang babae. Lila, this is Asta. Wika ni Ryuji. She'll be helping around the house from now on. Mabait siya, and I think you'll like her. Tumaas ang kilay ni Lila. Pinilit ngumiti. Pero halata sa mga mata niya ang hindi pagkagusto. Ang aura ni Ginang Asta ay simple lang, ngunit parang may lalim na agad na nakapukaw kay Ryuji. Isang bagay na hindi niya nagustuhan. Nang umalis si Ryuji para sagutin ang tawag, naiwan si Lila at si Asta sa hallway. Tumitig ang matanda sa kanya. Mabait ang ngiti. Ngunit puno ng obserbasyon ng mga mata. Miss Lila, anito sa mababang boses. Masaya ako makapagtrabaho sa inyo ng kasintahan mo. Isa itong karangalan. Nang makita kita kanina, hindi ako nagulat kung bakit mahal na mahal ka ng ang ibig kong sabihin ay ni Sir Ryuji. Hindi lang dahil sa iyong ganda, kundi dahil may kakaibang lakas ang presensya mo. Sa halip na matuwa, napataas ang kilay ni Lila. Tumalikod siya ng bahagya at napahalukip-kip. I don't need your compliments. Malamig niyang sagot. Nagpatuloy pa si Asta. Hindi apektado. Nakikita kong hindi ka lamang basta maganda kundi mabait din. Sana ho ay magtagal ako dito sa inyo. Bigla namang sumimangot si Lila. Hindi niya nagustuhan ang tono nito. Are you done? Tinarayan niya ito. Sabay inirapan din. Hindi niya nahinintay ang sagot ng matanda at mabilis na lumakad palayo at nakataas ang noo. Nanatili namang nakatayo si Asta. Tahimik lamang. Sinusundan siya ng tingin na para bang binabasa ang bawat galaw at kilos niya. Sa likod ng kanyang ngiti, halatang nakikita ni Ginang Asta ang hindi nakikita ni Ryuji. Ang dalawang mukha ni Lila. Kinabukasan, nagpaalam si Ryuji kay Lila. I have to leave for a business trip. Babalik ako after 3 days. Pero I don't want you to feel lonely. You can stay here in my house habang wala ako para hindi mo ako masyadong mamiss. Agad siyang ngumiti at kumapit sa braso nito. Malambing ang boses. Of course, love. I'll stay here and wait for you. Promise, I'll be good. Matamis ang halik na iniwan ni Ryuji sa kanya bago tuluyang umalis. Ngunit nang siya'y naiwan, hindi rin mapigilan ni Lila ang pagkaina sa presensya ng bagong kasambahay. Sa bawat araw na lumilipas, palaging sinusubukan ng matanda na kausapin siya, kamustahin o simpleng mag-alok ng tsaa. Ngunit lagi siyang malamig. Gusto mo pa ba ng tsaa, Ma'am Lila? Tanong ng matanda isang hapon. Hindi mo lang siya lumingon. No thank you, I don't need anything. Kung gano'n ay gusto niyo po bang tulungan ko kayo? I said no. Putol niya sabay irap at talikod. Naging ganoon ang palagi nilang dinamika. Si Asta laging mahinahon at handang makipaglapit. Si Lila naman laging malamig at mataray. Hanggang isang araw nagising si Lila at napansin na nawawala ang mamahalin niyang kwintas. Regalo iyon ni Ryuji mula sa isang kilalang jeweler. Agad siyang nataranta at pinatawag ang lahat ng kasambahay. Where is it? Sigaw niya. Hawak ang kahon ng alahas na wala ng laman. Sinong kumuha ng kwintas ko? Tahimik ang lahat. Hanggang sa napalingon siya kay Ginang Asta. It's you, isn't it? Ikaw lang naman ay may lakas ng loob na pumasok sa kwarto ko. Nagulat ang matanda at agad na yumuko. Miss Lila, hindi po. Wala po akong kinuha. At totoo, pumasok po ako kagabi pero para maglinis lamang. Hindi ba't ikaw rin po ang nag-utos sa akin na linisin ang kwarto ninyo? Lies! Sigaw ni Lila. You expect me to believe that? CCTV doesn't lie. I saw you. Wala rin akong maalala na humiling ako sa'yo na linisan mo ang kwarto namin ni Ryuji dahil wala naman akong tiwala sa'yo. Alam kong wala kang magandang gagawin.
Kaya kung magpapalinis man ako ng kwarto, hindi sa'yo yon. Pilit itong ipinaliwanag ng matanda, ngunit hindi siya pinakinggan ni Lila. Sa sobrang galit, kinuha niya ang hawak nito na walis at hinampas ang matanda. Magnanakaw! How dare you steal from me? Napatumba si Asta sa sahig at agad na nagtakbuhan ng ibang kasambahay para tulungan ito. Nanginginig pa rin sa galit si Lila. Hindi makontrol ang bibig. You think you can fool me just because Ryuji trusts you? I know it's you. You just want to take advantage of his kindness. You're disgusting old. Ngunit hindi pa niya natapos ang sasabihin dahil hinawakan siya ng isa sa mga maids. Ma'am, pakiusap po, tama na po. Wala po siyang ginagawang masama. Pero nanatili si Lila na matalim ang tingin kay Asta. Parang hindi siya titigil hanggat hindi niya napatunayan na siya ang magnanakaw ng kanyang kwentas. Habang patuloy na hinahampas ni Lila ang matandang kasambahay gamit ang walis, namumula na ang kanyang mukha sa galit. Ang mga kasambahay ay nagmamadaling sumugod para awatin siya. Ngunit halos hindi nila siya mapigilan. Aminin mo na, ikaw ang kumuha ng kwentas ko. Hindi ko pinapapasok kahit sino sa kwarto ko. Ikaw lang nakita sa CCTV. Kaya huwag kang magpanggap na inosente. Nanginginig sa sakit ang matanda habang tinutulungan ng isa pang kasambahay. Ngunit bago pa man makalayo, muling umangat ang walis ni Lila. Handa na namang humampas. Biglang isang galit na tinig ang umalingaw-ngaw sa buong sala. Stop it! Napahinto si Lila. Nanigas ang buong katawan. Dahan-dahang bumaling siya. At doon ay nakita niya ang kanyang nobyo na si Ryuji nakakunot ang noo. Nag-aapoy ang mga mata sa galit na hindi pa niya kailanman nakita. Mabilis na nilapitan ni Ryuji ang matanda at agad itong niyakap ng mahigpit. Para bang ito ang pinakamahalagang tao sa mundo para sa kanya. Namumula pa ang braso ng matanda sa hampas na natamo mula kay Lila. Nanginginig ito. Hawak ang braso at pilit pinipigilan ng higpit. Nakatayo naman si Ryuji sa harapan. Galit na galit. Niyakap ang kanyang ina ng buong higpit. Why are you hurting my mom? Galit na ulit ni Ryuji. Matalim ang tingin kay Lila. Para bang sa isang iglap ay nag-ibang pagkakilala niya rito. Para nang nawala ang dugo sa mukha ni Lila, nanigas siya sa kinatatayuan. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Mom? Halos pabulong niyang sabi, nanginginig ang boses. Yes, she is my mother. Mariing sagot ni Ryuji. Ang babaeng sinaktan mo ay siya mismo ang nagpalaki sa akin. Marahang inilalaya ni Ryuji ang ina para makatayo. Doon pa lamang nagsalita ang matanda. Mahina, ngunit malinaw ang tinig. I thought you're really a sweet girl. Sabi nito at dahan-dahang umiling. Iyan lang ang sinabi sa akin ng anak ko. Na mabait ka, maganda ang puso mo. Pero mali pala ako. Ngayon nakita ko na ang tunay mong ugali. Parang binagsakan ng langit at lupa si Lila. Naglakad siya palapit. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Pilit niyang pinapakita ang mukha ng isang sweet girl na dati niyang pinapakita kay Ryuji. No, ma'am, please forgive me. Halos iyak na sabi niya. Nagkamali lang po ako. I was upset. Hindi ko alam. I swear, hindi na po mauulit. I didn't mean to. Ngunit hindi na siya pinansin ng matanda. Imbes ay tumingin ito kay Ryuji at hinaplos ang pisngi ng anak. Animo ay nagpapasalamat na nandyan ito. Si Ryuji na natiling malamig ang titig kay Lila. Kahit sa kanyang mga mata, ang apoy ng galit at ang pagkadismaya. Apologies won't erase what you've done, Lila. Mariinit ang sabi. You hurt her. My mom. The one person I owe everything. Do you even understand what that means? Ryuji, please let me explain. Nanginginig si Lila. Kumakbang palapit at tinangkang hawakan ang braso ng binata. Ngunit mabilis itong umiwas. I don't need your explanations. Singhal ni Ryuji. Enough.
You showed me who you truly are. You should think carefully about what you've done and about who you really are when no one's watching. At sa isang iglap, iniwan niya roon si Lila, namumutla, nanginginig at halos hindi makahinga sa bigat ng sitwasyon. Ang dating tiwala, ang dating pagtingin ni Ryuji sa kanya bilang isang sweet at mabait na babae, pakiramdam niya ay unti-unti nang gumuho, kasabay ng pagtalikod ng binatang tanging mahalaga sa kanya. Noong bahagya ng kumalma si Ryuji at nasiguro nito na maayos ng ina, ay muling lumapit sa kanila si Lila para makiusap at makahingi ng tawa dahil sa kanyang inasal. Doña Asta, please forgive me. Halos iyak na sabi niya. I lost my temper. Hindi ko na alam ang pumasok sa isip ko. I promise, hindi na po mauulit. Please, give me another chance. Ngunit hindi na siya pinansin ng ginang. Sa halip ay tumingin ito kay Ryuji, na noon ay malamig lamang ang tingin sa kanya. Apologies won't erase what you've done, Lila. Mariin na sambit ng binata. You hurt my mom. The very person I owe my life to. How can I marry someone who treats her this way? Ryuji, don't say that. Umiiyak na sabi ni Lila. Tinangkang hawakan ang braso ng binata, pero mabilis itong iniwas. Huminga ng malalim si Ryuji, animoy pinipigilan ng sarili. Sa huli na pailing siya at binitiwan ng mga salitang tuluyang yuyurak sa puso ni Lila. Matagal na ako may mga naririnig na hindi maganda tungkol sa'yo. Subalit hindi ako naniwala. Dahil may tiwala ako sa'yo. Dahil alam kong hindi mo magagawa ang sinasabi ng mga tao. My mom decided to pretend to be a maid para hindi siya mismo makaalam ng tunay mong ugali. Do you know why kahit magdadalawang taon na tayo ay hindi pa rin kita formal na ipinakilala sa kanya? Because she's planning about this. Ang usapan namin, pag napatunayan niyang hindi totoo ang sinasabi ng mga tao tungkol sa'yo, magpo-propose na ako sa'yo. Dahil alam mo rin kung gaano kitang kamahal. Kung paanong ikaw lang ang tanging babae na gusto kong makasama habang buhay. Ngunit siguro nga'y masyado ako nagtiwala sa'yo. Marahil tama nga sila na masyado akong nabulag sa pagmamahal ko. Sa'yo na laging bulag ako sa totoong ikaw. Diretso itong tumingin sa kanyang mga mata. This is why I have to leave you, Lila. Hindi ko nagustuhan ang pinakita mong ugali. Napagtanto ko na mas kailangan ko munang hanapin ang sarili mo. Gusto ko na alamin mo kung saan ka nagkamali. Bago natin ituloy ang plano ng pagpapakasal. I can't. I won't continue this relationship knowing that you're what you're capable of. But please, Ryuji, wag naman ganito. Halos mapaluhod na pagsusumamo ni Lila. Ngunit malamig na ang mga mata ng binata. Wala nang lambing. Wala nang dating init ng pagmamahal. Subalit, inakay na nito ang inapaalis. Bago tuluyang lumakad palayo, nagsalita ito. Goodbye, Lila. Wala nang nagawa ang babae kundi panoorin silang mag-ina na magkasamang umalis. Habang siya'y nananatiling nakatayo roon, ramdam ang bigat ng sariling kasalanan. Bago siya tuluyang iwan ng lahat, napatingin siya kay Doña Asta at halos pabulong na nagsalita. I'm sorry, Doña Asta, for everything. For showing you the worst of me. I should have been better, but I wasn't. Please, forgive me. Ngunit wala nang sagot ang ginang. Tahimik lamang ito. Nakahawak sa braso ng anak habang tuluyang lumalayo. At doon bumagsak na sa sahig si Lila. Niyakap ang sarili. At napagtanto na wala na siyang nagawa upang pigilan si Ryuji. Naiwan siya. Hindi na siyang babaeng minahal na to, kundi isang estranghera na hindi na kayang pagkatawalaan. Nang tuluyang iwan siya ni Ryuji, doon unti-unting nagbagsakan ng lahat ng bigat ng kanyang mga pagkakamali. Hindi lang niya nawala ang lalaking minahal niya. Nawala rin ang halos kalahati ng kanyang kayamanan.
Sa isang iglap, parang gumuho ang lahat ng inakala niyang pundasyon ng kanyang buhay. At doon siya natauhan. Doon siya namulat kung gaano siya naging masama, kung gaano siya nabulag sa kinang ng pera. Lahat ng ginawa ko, lahat ng sinabi ko. Bulong niya minsan habang nakatanaw sa salamin. Luha ang niyayakap ang sariling anino. Akala ko perang makakapagpuno sa akin. Pero wala pala akong awa. Wala akong pag-unawa. Ginamit ko ang yaman bilang sandata. At iyon din ang sumira sa akin. Lumipas ang mga buwan at sa bawat araw ay nadarama niya ang kawalan. Wala nang nagbalik na mensahe mula kay Ryuji. Wala nang tawag. Wala nang liham. Wala na. Para bang tuluyan na siyang kinalimutan ng binata. At pinili na lamang nitong burahin ang lahat ng alaala nila. Sa unay umaasa pa si Lila. Umaasang baka sakaling bumalik ito. Baka sakaling bigyan pa siya ng isang pagkakataon. Pero habang tumatagal, mas malinaw sa kanyang katotohanan. Wala na siyang puwang sa buhay ni Ryuji. Wala na siyang karapatan na bumalik pa. Dahil sinira niya na mismo ang tiwala at pagmamahal na minsan ay ibinigay sa kanya. At doon nagtapos ang lahat ng kanyang mga nagawa. Kasabay ng pagtanggap niya na ang lalaking minahal niya ay hindi na kailanman babalik. Matapos ang lahat ng sakit at pagkawala, natutunan ni Lila ang pinakamahalagang aral sa kanyang buhay. Na walang kayamanan na makakapantay sa mabuting asal at busilak na pag-uugali. Maaaring naranasan niya ang karangyaan. Ang lahat ng bagay na gusto niya ay madaling makuha. Ngunit kahit kailan ay hindi niya naramdaman ang tunay na kasiyahan. Akala ko noon, sapat ng pera para mapuno ang puwang dito. Mahina niyang sabi habang hinahaplos ng sariling dibdib. Pero mali ako. Mali ako ng sobra. Kaya naman pinili niyang magsimulang muli. Hindi naging madali. Maraming taong nasaktan. Maraming sugat na iniwan ang kanyang dating ugali. Ngunit isa-isa niyang tinapangan ang pagharap. Humingi siya ng tawad sa mga taong kanyang minaliit noon. At kahit hindi lahat ay agad siyang pinatawad, nagpatuloy siya. Sinikap niyang ayusin ang kanyang buhay, ang kanyang ugali, at higit sa lahat ang kanyang puso. Natuto siyang magpakumbaba. Natutunan niya ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng pera o sa taas ng lipad, kundi sa kabutihan ng kalooban. Unti-unti natutunan niyang maging masaya sa simpleng paraan. Isang bagay na ni minsan ay hindi niya natikman noong hawak niya ang lahat ng bagay. At isang araw, dumating ang isang balitang lalong nagpalubog sa kanya sa pagsisisi. Nalaman niya na ang ina mismo ni Ryuji, si Doña Asta, ang tunay na dahilan kung bakit siya nakapagtapos ng pag-aaral. Matagal na pala siyang sinusuportahan nito sa pamamagitan ng scholarship, nang hindi niya man lang nalalaman. Parang biglang binagsakan siya ng langit at lupa nang malaman iyon. Paano ko nagawang saktan siya? Nanginginig niyang tanong sa sarili. Luha ang nakaluhod sa sahig. Paano ko nagawang tarayan? At maliitin gayong siya palang naging daan kung bakit narating ko ang lahat. Doon lalong bumigat ang kanyang pagsisisi. Hindi na siya naghangad na mabalik pa si Ryuji. Alam niyang imposible nang mangyari iyon. Ang tanging nananais na lamang niya ay ang maging karapat-dapat. Kahit hindi na para sa pagmamahal ng binata, kundi para sa pagpapatawad ng mga taong minsan na itinaboy niya. At sa paglalakbay niyang iyon, natutunan niyang minsan, kailangang mawala ang lahat bago mo tunay na makita kung ano ang pinakamahalaga. Ngunit kahit gaano niyang gustuhin na muli silang makausap para makahingi siya ng tawad sa kanila, nananatiling tahimik si Ryuji at maging si Doña Asta. Hindi na sila muling nag-abot ng salita at tanggap ni Lila na iyon na marahil ang kaparusahan sa lahat ng naging kasalanan niya. Gayunpaman, hindi iyon naging hadlang para iparating niya ang kanyang pasasalamat. Sa huli, nagsulat siya ng liham, hindi lang bilang dating si Lila ng pagmamataas at mapalalo, kundi bilang isang taong natutong magpakumbaba. Sa liham, isinulat niya, "Maraming salamat po sa lahat ng tulong na binigay ninyo sa akin, lalo na sa pagkakataong makapagtapos ako ng pag-aaral.
Hindi ko man ito nalaman kaagad, pero labis ang aking pasasalamat at utang na loob. Nang dahil po sa inyo ay natupad ang mga pangarap ko. At habang buhay ko itong tatanawin na isang malaking utang na loob sa inyo. Humihingi rin po ako ng tawad sa lahat ng masasakit na salita at pag-uugali ko noon. Hindi ko alam kung karapat dapat pa akong patawarin matapos ang lahat ng aking nagawa. Ngunit nangako po ako sa sarili ko na babaguhin ko ang aking landas. Hindi na po ako muling mahahamak ng kapwa. Ang nais ko na lamang sa ngayon ay mabuhay ng may malasakit at kabutihan. Kasama ng liham, ipinadala niya ang isang bouquet ng bulaklak. Hindi niya na inasahan ang anumang sagot mula kay Doña Asta. At marahil, wala nang ang darating. Ngunit para kay Lila, sapat na ang maiparating niya ang kanyang pasasalamat at ang taos-pusong paghingi ng tawad. Sa pagkakataong iyon, natutunan niya ang pinakamahalagang yaman ay hindi nakukuha sa pera o kapangyarihan, kundi sa kakayahang magbago, magmahal at magpakumbaba. At doon nagsimula ang kanyang panibagong buhay. Isang buhay na malayo sa dating Lila, ngunit tunay na mas payapa at mas masaya. Sa paglipas ng mga buwan, tunay ngang tinupad ni Lila ang kanyang pangako. Hindi na siya ang dating babaeng nakataas ang noo at puno ng kayabangan. Unti-unti natuto siyang umiti ng tapat. Yumuko ng may paggalang at magbigay ng malasakit nang walang hinihintay na kapalit. At higit sa lahat, natutunan niya ring magpatawad, hindi lamang sa iba, kundi maging sa kanyang sariling puso. Isang araw, hindi niya inaasahan na muling haharapin ang mga taong minsan ay nagdulot sa kanya ng sugat. Ang kanyang ama at mga kamag-anak. Sa loob ng sala, tahimik na nakaupo si Lila. May dalang katahimikan at kababaang loob. Pagpasok ng kanyang ama, mabigat ang hakbang nito. Tila pasan ng lahat ng taon ng pagkukulang. Nang tuluyan nitong nakalapit, bigla na lamang itong lumuhod sa kanyang harapan. Lila anak, nanginginig ang tinig ng kanyang ama at agad na bumagsak ang luha nito. I am sorry for everything, for abandoning you, for the pain I caused, for not being the father you deserved. I know I don't deserve your forgiveness. But please, forgive me. Natigilan si Lila. Noon marahil ay gugustuhin niyang marinig ang mga salitang ito upang makapaghigante o upang ipamukha ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ngunit ngayon, ibang babae na siya. Isa na siyang babaeng natutong magpakumbaba at magmahal. She gently placed her hand on her father's shoulder. It's all in the past now, Pa. What matters is what we have today. And today, I choose to forgive you. I choose to let go of all the pain. Muling napaiyak ang kanyang ama. Mahigpit siyang niyakap para bang takot na muling mawala siya. Thank you, anak. Thank you for giving me a second chance. Habang nagaganap iyon, nagsilapit din ng ilan sa kanyang mga kamag-anak. Ang mga taong minsang humamak, nagtaboy at nagtrato sa kanya na tila hindi siya kabilang sa pamilya. Nakayuko silang lahat, halatang hindi makatingin ng diretso sa kanya. Lila, sabi ng isa sa mga pinsan niya, nanginginig ang tinig. We did a lot of wrong things to you. We belittled you, mocked you, treated you unfairly. And for that, we are deeply ashamed. Please, forgive us. Yes, Dida. Dagdag naman ng isa pa. Halos mangiyak-iyak. We don't expect you to accept us back, but at least let us tell you how sorry we are. Tahimik lamang si Lila. Sa loob ng ilang sandali, nakatingin sa kanila at naalala ang lahat ng mga alaala. Ang masasakit na salita, ang mga pandalait at ang paglayo nila sa kanya. Ngunit kasabay noon dumaan din sa isip niya ang lahat ng kanyang mga natutunan na ang tunay na yaman ay nasa magandang asal at pusong marunong magpatawad. I forgive you, all of you. I don't want to carry hatred anymore. I want to live with peace in my heart. And if I can, I will also help you in times of need. Not because you once hurt me, but now because I know what it means to truly care. Nagulat ang kanyang mga kamag-anak
At unti-unti ang ilan, isa-isa silang lumapit, yumuko at nagpasalamat. Thank you, Lila. Thank you for your kindness. At sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, naramdaman ni Lila na buo na ang kanyang puso. Hindi dahil nakamtan niya ang lahat ng kayamanan, kundi dahil pinili niyang magpatawad, magpakumbaba at magmahal. Hindi lamang sa pamilya niya natapos ang pagbabago. Nagsimula rin siyang mag-abot ng tulong sa mga hindi niya kaano-ano. Nagbigay siya ng malalaking donasyon sa Home for the Elders at kalaunan ay siya mismo ang nagtayo ng isang bagong bahay ampunan para sa mga matatanda. Kilala na ngayon ang pangalan niya, hindi dahil sa yabang, kundi sa kabutihang loob. Kung noon ay kinaiinisan at tinatanggihan siya ng mga tao, ngayon ay hinahangaan na siya. Dahil nakapagtapos siya ng kursong nursing, pinili niyang gamitin ito upang maging aktibo sa kanyang Home for the Elders. Minsan ay siya mismo ang nagbabantay at kumakalinga sa mga matatanda. Kasabay nito, pinamamahalaan din niya ang kumpanya niya. Isang patunay na kaya niyang pagsabayin ng negosyo at malasakit. Lila, iha, hindi ka lang talaga maganda. Ngunit ubod din ang bait. Para kang isang anghel. Sabi ng isang matandang babae habang hinahaplos ang kanyang kamay. Ngumiti si Lila, ngunit hindi niya itinago ang katotohanan. No, I'm not an angel. Ngunit para sa amin ay anghel ka, iha. Napakabait mo. Para bang walang kapintasan. May liyo kayo riyan. I've made so many mistakes in the past. I was arrogant, blinded by wealth. I hurt people. But I learned the hard way that pride will bring you nothing but emptiness. I lost the man I loved because of that. Tahimik ang ilang matatanda. Nakikinig sa kanya ng mabuti. Isang hapon habang naglalakad siya sa hardin ng Home for the Elders, may isang matandang lalaki na nakaupo sa ilalim ng isang malapad at malilim na puno. Nilapitan siya nito at ngumiti at sinenyasan siyang umupo. Anak, malumanay na sabi ng matanda. Wealth and beauty fades, but kindness will be remembered forever. You've lost someone you love, but that doesn't mean you've lost yourself. Perhaps in time, life will lead you again to the love you deserve, because a humble heart is never left empty. Napayuko si Lila. Pinapahid ang luhang dumaloy sa kanyang mata. Thank you. I hope one day I can truly forgive myself too. Tinapik siya ng matanda sa balikat. You already did by choosing to change. The rest will follow. At doon sa ilalim ng malaking puno, naramdaman ni Lila ang kakaibang kapayapaan. Parang unti-unti niyang natagpuan ang bagong kahulugan ng kanyang buhay. Noong nasa rurok pa ng kanyang yaman si Lila, parang wala nang kulang sa kanya. Magagarang alahas, malaking bahay, mamahaling sasakyan, lahat ay kaya niyang bilhin sa isang iglap. Subalit sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bagay na hindi niya kailanman nahanap. Ang tunay na kasiyahan. Lagi at laging may puwang sa kanyang puso. Isang kalungkutan na hindi niya mawari kung saan nagmumula. Noon, akala niya ay normal lang iyon. Dala lamang ng pagkauhaw sa mas maraming luho. Ngunit ngayong nagbago na ang kanyang pananaw sa buhay, sa kanya natuklasan na hindi pala pera ang susi sa kaligayahan. Ngayon, bawat araw na nakikita niya ang mga matatandang nakangiti sa loob ng Home for Elders na siya mismo ang nagtayo, dama niya ang kakaibang kasiyahan. Isang kasiyahan na hindi kayang tumbasan ng kahit gaanong kayamanan. Kapag may umayakap sa kanyang matanda at sinasabing, "You're like an angel to us, Lila. You're not only beautiful, but your heart is full of kindness." Napapaluha siya. Hindi dahil sa lungkot, kundi sa saya at pasasalamat. Sa sarili niyang isip, inamin ni Lila, "At last, this is the wealth I've been searching for. This is the treasure I could never buy with money." At kapag naiisip niya si Ryuji at si Donya Asta, may kurot pa ring nararamdaman sa kanyang puso.
Kung makikita lang sana nila ang pagbabagong ito, siguro ay matutuwa rin sila para sa akin. Bulong niya sa sarili. Ngunit alam niyang tuluyan na siyang binitawan ng mga ito at wala na siyang puwang sa kanilang buhay. Tinanggap niya na iyon at mas pinili na lamang niyang mag-focus sa kung ano ang meron siya ngayon. Isang hapon naisip niyang i-share sa lahat ng mga tinutulungan niya ang kaniyang nakaraan. I used to be blinded by wealth. Pag-amin ni Lila, habang pinagmamasa ng mga dahong nahuhulog mula sa sanga. I thought money could give me everything. Respect, love, happiness. But all it did was take away the person I love the most and destroy the kindness I once had. I realized later on that the greatest wealth a person can ever have is not gold, nor land, nor the luxury you can display to the world. It is peace within yourself and the love you can share with others. I have found that now, and I'm never letting it go. At sa sandaling iyon, lalo niyang pinahawakan ang kanyang bagong buhay. Hindi na siyang babaeng arogante at walang puso. Siya na ngayon si Lila, mapagkumbaba, mapagmahal, at tunay na mayaman. Isang araw matapos niyang makasama ang mga matatanda sa Home for Elders, nagpa siya si Lila na bumisita sa sementeryo. Hawak niya ang maliit na bouquet ng mga puting lirio, paboritong bulaklak ng kanyang ina. Habang naglalakad sa tahimik na lugar na iyon, dama niya ang bigat ng bawat hakbang. Ngunit may kasabay din itong ginhawa, sapagkat matagal niya nang nais gawin ito. Pagdating niya sa puntod ng kanyang ina, maingat niyang inilapag ang mga bulaklak sa ibabaw nito. Umupo siya sa gilid, tsaka dahan-dahang hinaplos ang malamig na bato, na para bang nadarama pa rin niya ang presensya ng kanyang ina. Ma, mahina niyang bulong, nanginginig ang tinig. It's been so long. Ang dami ko pong gustong sabihin sa'yo. Humugot siya ng malalim na hininga at nagsimula siyang magkwento. Tila ba kaharap niya mismo ang kanyang ina. Isinalaysay niya ang lahat. Ang kanyang naging buhay ng karangyaan, ang kanyang mga naling nagawa, ang pagiging bulag niya sa pagmamahal at kabutihan, at ang pagbagsak niyang halos sumira sa kanya. Ngunit higit sa lahat, ikinuwento niya ang kanyang pagbabalik loob. Ang bagong mundo na natagpuan niya sa piling ng mga matatandang minahal at tinanggap siya ng walang hinihinging kapalit. Ma, I finally realized true happiness is not found in money or power. It's in love, in kindness, in humility. At ngayon ko lang natutunan lahat yon. Ngayon ko lang nakita ang tamang daan. At alam ko, ikaw ang dahilan. Alam ko ikaw ang gumagabay sa akin mula sa itaas. Habang pinupunasan niya ang mga luhang bumabagsak sa kanyang pisngi, mas mahina pa niyang idinugtong. Pero ma, hanggang ngayon, mahal ko pa rin si Ryuji. Mahal na mahal. At ang pinakamasakit sa lahat, hindi ko na siya kayang ibalik. Dahil ako mismo ang nagtaboy sa kanya. Pinagsisisihan ko lahat ng nagawa ko. Lahat ng nasabi kong mali. Kung kaya ko lang ibalik ang oras, gagawin ko. Pero alam kong wala na akong aasahan pang babalikan niya. Ang kaya ko na lang gawin ngayon ay ayusin ang buhay ko. Manatili sa tamang landas na itinuro mo. At maging karapat-dapat na anak mo. Huminga siya ng malalim, tsaka ngumiti kahit puno ng luha ang kanyang mga mata. Thank you, Ma, for giving me the strength when I was lost. Thank you for being my light even when I was walking in the dark. At salamat sa paggabay sa akin para makita ko ang buhay na totoo at wagas. I promise, Ma, I won't waste this second chance. Dahan-dahan niyang itinayo ang sarili. Huling beses na tinitigan ang puntod at pinisil ang sarili niyang dibdib, may kirot pa rin sa kanyang puso. Lalo na kapag naiisip niya si Ryuji. Ngunit higit na nangingibabaw ang kapayapaan at pag-asa. At sa kanyang pagtalikod, habang naglalakad palayo sa puntod, ramdam ni Lila na hindi na siya nag-iisa. Naroon ang kanyang ina
nagbabantay, gumagabay, at nagsisilbing ilaw sa hakbang ng kanyang bagong buhay. Nasa loob ng kanyang opisina si Lila, abala sa pagbabasa ng ilang papeles nang biglang kumatok ang kanyang assistant. "Ma'am, may liham pong dumating para sa inyo." Magalang na wika ng assistant habang nag-aabot ng isang sobre. Napakunot ang noo ni Lila. Hindi na uso ang liham sa panahon ngayon, lalo pa sa kanyang estado kung saan mas mabilis ang email o ang tawag. Kinuha niya ito at napansin na pino at elegante ang sulat kamay sa sobre. Nang makita niya kung kanino galing, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Mula kay Doña Asta. Parang umakyat ang init sa kanyang dibdib at unti-unting nag-init ang kanyang mga mata. Pinipigilan man ay kusa na ring namuo ang luha. Marahan niyang binuksan ng sobre at binasa ang bawat salita. "Lila, nabalitaan ko ang mga pagbabago sa iyo. Narinig ko kung paano ka tumutulong, kung paanong pinili mong magpatawad at ituwid ang lahat ng pagkakamali noon. Gusto kong malaman mo na napatawad na kita. And I am proud of you, Lila. Ipagpatuloy mo lang yung ginagawa. At huwag mong hayaang ang masama mong nakaraan ang humubog sa pagkatao mo. Ikaw ay masigit pa sa mga pagkakamaling yon. You are now becoming the woman I once hoped you would be." Doña Asta. Hindi na napigilan ni Lila ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Hawak-hawak ang liham, napahawak siya sa kanyang dibdib na para bang sinusubukan niyang damhin ang bawat salita ni Doña Asta. "She forgave me." Mahina niyang bulong, halos hindi makapaniwala. Matagal niya nang iniisip na walang saysay kung maghahangad pa siya ng kapatawaran mula kay Doña Asta. Alam niyang nasaktan niya ito ng husto. Ngunit ngayong hawak niya na ang liham, ramdam niya ang gaan sa kanyang puso. Parang biglang naghilom ang sugat na matagal nang nakabukas. Lumapit ang kanyang assistant, nag-aalala. "Ma'am, are you alright?" Ngumiti naman si Lila kahit patuloy pang pag-agos ng luha. "Yes, I'm more than alright. For the first time in a long time, I feel free." Pinunasan niya ang kanyang mga mata at marahang inilagay ang liham sa kanyang dibdib. Parang isang mahalagang kayamanan. Para kay Lila, ito na ang closure na matagal niyang hinintay. Isang kumpirmasyon na hindi siya binabalot ng kanyang nakaraan. "Thank you, Doña Asta." Mahina niyang sambit. Bago muling ngumiti. "I promise, I will never waste this chance you gave me." Isang tahimik na hapon habang nakaupo si Ryuji sa loob ng kanyang study, abala siya sa pagbabasa ng isang article tungkol kay Lila. Nakasalampak siya sa swivel chair. Nakakunot ang noo, ngunit may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Habang binabalikan ng bawat linya ng artikulo, kung paano si Lila ay naging aktibo sa charity, tumutulong sa mga nangangailangan at naging inspirasyon sa maraming tao. Hindi niya namalayan na nakatayo na pala sa may pintuan si Doña Asta. Pinagmamasdan siya nito ng ilang sandali. Kung paanong tila buhay na buhay ang mga mata ng anak habang binabasa ang tungkol kay Lila. May malalim na ngiti sa labi ni Doña Asta bago siya dahan-dahang pumasok. "Parang sobrang interesado ka sa binabasa mo, iho." Banayad na saad ni Doña Asta. Nagulat naman si Ryuji at agad isinara ang laptop. Pero huli na, nakita na ng kanyang ina. "Mama," ngumiti siya ng pilit. "I was just reading." "I know," sagot ni Doña Asta. Nakatingin ng diretso sa kanya. "Articles about her, right? About Lila?" Napayuko si Ryuji. Hindi na siya nakapagsinungaling. "Yeah, Mama," mahinang tugon niya. Tahimik muna si Doña Asta bago nagsalita ng banayad. "You still love her, right?" Napatigil si Ryuji. Saglit siyang tumingin sa ina at sa wakas ay tumango. "Yes, Mama, I do. Hindi naman nawala eh. From the very beginning, siya lang ang minahal ko. Kahit nga noong nagkahiwalay kami. Kahit pilit kong iniisip na makakalimutan ko siya, she was always there. And now, seeing her like this,
Nagbago siya, Mama. She proved everyone wrong. Pinatunayan niyang kaya niya, kahit wala ako. Ngumiti si Doña Asta at marahang hinaplos ang braso ng anak. Anak, bakit hindi mo na lang kaya siya balikan? Nagbago naman na siya at sa totoo lang, gusto ko siya para sa'yo. Noon pa man nakita ko na kung gaano ka kasaya kapag kasama mo siya. Umiling si Ryuji at may lungkot sa mga mata. But Mama, what if she doesn't accept me anymore? What if she can't forgive me? Ako ang nagdesisyon na iwan siya. Pinili kong layuan siya noon. Baka sa puso niya unforgivable na yun. Huminga ng malalim si Doña Asta bago nagsalita. Anak, sometimes we need to hurt the people we love for them to find the right path. Dahil sa ginawa mong yon, nakita ni Lila ko anong tama at mali. And look at her now. She's stronger, happier, more grounded. At hindi mo ba nakikita? Sa kabila ng lahat ng sakit, mahal ka pa rin niya. I can feel it. Kaya sigurado akong tatanggapin ka pa rin niya sa buhay niya. Natahimik si Ryuji. Napalunok at bahagyang napatingin sa kawalan. Mama, she deserves so much better. She deserves someone who didn't give up on her. Ngumiti si Doña Asta, puno ng pag-unawa. Maybe, pero anak, minsan, the greatest proof of love is letting someone go. And then finding your way back to them. At kung kayo talagang itinadhana, no matter how far you've drifted apart, love will always lead you back. Napapikit si Ryuji. Ramdamang bigat at ginhawa sa mga salitang yon. Sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, nagkaroon ng liwanag sa kanyang mga mata. Isang pag-asang hindi niya akalaing mararamdaman pa. Tahimik ang opisina ni Ryuji, maliban sa tunog ng aircon at tik-tak ng wall clock. Nakaupo si Ryuji sa swivel chair niya. Hawak ang isang fountain pen at nakakunot ang noo habang nagbabasa ng ilang papeles. Sa gilid ng mesa, nakatayo ang kanyang sekretarya. Si Miss Laurel, hawak ang clipboard. Sir, mahinahon itong bungad. May invitation po para sa isang charity event sa City Grand Hotel this Saturday evening. Would you like to attend po? Maraming high-profile guests ang nandoon. Hindi agad tumingin si Ryuji. Patuloy lang na sinusulat ang perma sa kontrata. Charity event? Tanong niya na parang wala namang interes. Yes, sir. And according to the list of attendees, saglit na tumigil si Miss Laurel bago tumingin sa kanya. Si Miss Lila Villadores will also be there. She's one of the featured guests po. Parang biglang natigilan si Ryuji. Ang kamay niyang may hawak na pen ay nanatili sa papel. Hindi niya agad itinuloy ang pagpirma. Dahan-dahan siyang napatingin sa sekretarya. Bahagyang kumislot ang labi niya na parang pinipigilan ng ngiti. Lila, will be there? Mababa at halos pabulong niyang tanong. Yes, sir. Hindi na nagdalawang isip si Ryuji. Then prepare everything. I'm attending. Make sure my schedule is clear that night. I want the best suit ready. And reserve a table for me, near the front. Napangiti si Miss Laurel. Halatang alam niya ang dahilan sa likod ng desisyon. Noted, sir. I'll take care of everything. Tumango siya bago lumabas ng opisina. Dala ang clipboard. Pagkaalis ng sekretarya, napasandal si Ryuji sa kanyang upuan. May kakaibang kislap ang mga mata niya. Isang liwanag na matagal na nawala. Pumasok si Ryuji sa lounge kung saan nagbabasa si Doña Asta ng isang magazine. Mama, bungad niya. May bahagyang excitement sa tinig. Itinaas ni Doña Asta ang tingin sa anak.
Yes, iho. Lumapit siya at diretso ang tingin. I decided to attend the charity event this Saturday. And Leela will be there. This might be my chance to talk to her again. Napangiti naman ng malalim si Doña Asta. Sabay iniwan ang hawak niyang magazine sa coffee table. Tumayo siya at hinaplos ang pisngi ng anak. Good luck, iho. Wika niya ng may lambing at tapang. And do everything to win her back. I want you to be happy. Hindi makapagsalita si Ryuji. Ramdam niya ang bigat ng bawat salita ng kanyang ina. Hindi lang sa simpleng suporta, kundi sa isang panalangin. Napalunok siya at tumango. For so long, Mama, I thought it was over. But now, huminga siya ng malalim at may ngiti sa labi. This time, I'll fight for her. Hindi na ako susuko. Because she never gave up. And I won't either. Parang muling nabuhay ang puso ni Ryuji. Sa unang pagkakataon matapos sa mga taon ng pag-iwas, ramdam niya ang pag-asa. At ngayong hawak niyang muli ang pagkakataon, ipinangako niya sa sarili. This time, I won't let her slip away. Sa malawak na function hall, puno ng tao ang paligid, mga kilalang personalidad, negosyante at ilang government officials. Mula sa kanyang pwesto, nakaupo si Ryuji kasama ang kanyang ina, si Doña Asta. Tahimik siyang nakatingin sa stage kung saan nakatayo si Leela bilang isang guest speaker. Hawak ni Leela ang mikropono. Nakasuot ng eleganting damit na kulay maroon. At tila ba ang kanyang presensya lamang ay sapat na upang mapalapit ang lahat ng tao sa kanya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang pangarap ko para sa Home for the Elders ay hindi lamang isang simpleng gusali kung saan sila titira. Pangarap ko na magkaroon sila ng isang tahanan na puno ng pagmamahal, respeto at dignidad. Dahil ang mga nakakatanda natin, sila ang pundasyon ng ating lipunan. Sila ang ating mga guro, ating mga gamay, at ang kanilang mga sakripisyo ay hindi dapat mawala sa alaala ng panahon. Sandaling tumigil siya at kahit may liwanag mula sa spotlight, makikita ang kislap ng kanyang mga mata. Kaya hinihiling ko sa lahat ng mga naririto, kung meron man kayong maibabahagi, hindi lamang pera kundi oras at malasakit, ibigay natin para sa kanila. Dahil sa pagbabalik natin ng pagmamahal, nagiging mas buo rin tayo bilang tao. Pagkatapos ng mga salitang yon, malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Tumayo pa ang ilan para magbigay ng standing ovation. Habang lahat ay humahanga, si Ryuji tahimik na nakatingin lamang. Ngunit sa kanyang mga mata, kitang-kita ang pride at pagmamahal. Napapuntong hininga siya, bahagyang napangiti. Na para bang gustong-gusto niyang lapitan ito at sabihin, I'm proud of you, Leela. Sa gilid niya napansin si Doña Asta ang mga mata ng anak. Pinisil niya ng bahagya ang braso ni Ryuji at bumalong. You see, she's a changed woman. At hindi mo maitatanggi na proud ka sa kanya. Ngunit hindi sumagot si Ryuji. Nakatitig lamang siya kay Leela. Tila ba ayaw niyang masira ang sandaling yon. Makalipas ang programa, nagsimula nang magsidikit-dikit ang mga tao kay Leela. Mga gustong bumate, makipagkamay at makausap siya. Ang bawat isa ay tila na humaling sa kanyang presensya at kabutihan. Ilang ulit nagtangkang lumapit si Ryuji, pero sa dami na nakapalibot kay Leela, hindi siya nagkaroon ng kahit maliit na pagkakataon na makausap ito. Hanggang sa magpaalam ng ilan sa kanila at magsimulang lumabas ng venue. Kasama ang kanyang ina at sekretarya, naglakad palabas si Ryuji. Medyo mabigat ang loob dahil hindi man lang niya nakausap si Leela. Ngunit sa mismong hallway patungo sa labasan, tumigil siya bigla. Doon, ilang hakbang ang pagitan nila. Nakatayo si Leela,
Hawak pa rin ang maliit na folder na puno ng mga dokumento mula sa event. Pareho silang nagulat. Parang tumigil ang oras. Tagtagpo ang kanilang mga mata. Wala ni isang salitang lumabas mula sa kanilang bibig, ngunit sapat na ang titig para makita nila ang parehong pangungulila, pagmamahal at lungkot na matagal nilang itinago. At bago pa man makagalaw ang alinman sa kanila, may lumapit kay Lila at nag-anyaya ng isa pang usapan. Naputo lang sandali. Tahimik na napatingin si Ryuji sa pagbaba ng babae at sa kanyang dibdib, muling nag-alab ang pag-asang minsan niyang binitiwan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.